Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Nako, pasensya ka na, Ruth, ha? Ay ginabi tayo sa pamamalengke sa bayan. Ang hirap kasi sumakay. Ginabi tuloy tayo. Ang dami naman kasi dating pinabili para sa lulutuin niyo bukas. Wala pong ano man yun, Aling Isabel. Ayos lang po yun. Kayo ang may-ari nitong karinderya na pinapasukan namin ni Inay. Natural lang natulungan ko kayo sa pamamalengke. Tsaka kasama din naman natin si Lito kaya hindi naman ako nahirapang magdala nitong mga pinamili natin. Teka muna. Hindi ba't isinara natin to kanina bago tayo umalis? Bakit ngayon ay nakabukas na? Wala nang kadena at kandado. Sino pumasok dito? Oo nga po, ano? Hindi kayo may nagnakaw sa loob ng karinderya nyo, Aling Isabel? Halata naman dito sa pintuan na persahang sinira para makapasok. Tayo na pong pumasok sa loob para malaman natin kung ano nawala doon. Anong nangyari dito sa loob ng karinderya? Bakit ang daming lupa na... Diyos ko! Merong malalim na hukay, Aling Isabel! Ay, kagagawa niya ng abwak. Umalis na tayo dito. Oh Diyos ko! Nandito pa nga ang abwak, Ruth! Tumakbo na kayo! Akala ko hindi na kayo darating. Muntik na akong mainip sa paghihintay sa inyo. Talagang ginutom ako kaya humanda kayo. Tumakbo na kayo, Ruth! Isama mo si Lito, dali! Iwanan niyo na ako! Wala kayong magiging laban sa abwak! Aling Isabel! Walang iyo ka! Limang ka! Bitawan mo si Aling Isabel! Walang iyo ka! Lito! Matuhin natin ang abok para bitawan niyang lola mo! Yan ang gusto ko! Lumalaban! Tiyak na masarap ang dugo niyo! Mainit-init pa! Naku po, Lito! Takbo na! Umalis na tayo dito! Mamamatay tayong dalawa sa mag-asawang abok at awak na yan! Dalian mo! Hindi niyo ko matatakasan! Mamamatay kayo ngayong gabi! Sakala! Tulungan niyo kami! Tulong! Inaabot kami ng awak! Sakala! Parang awa niyo na! Ruth, nandito na ako. Kasama ko ang mga taong baryo. Nasaan ang awak? Ay, siya ni Kanor! Oh, teka! Nasaan na siya? Umalis na siya. Kasi nga, alam niyang delikado na siya kasi marami ng tao dito. Ligtas ka na at si Lito. Magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay sa channel na ito. Lalong-lalo na po sa iyo, Madam Venus. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Ruth. Talagang nakaka-addict po na pakinggan ang inyong mga kwentong ina-upload sa serye na ito. Talagang nakakaantig ng damdamin ang mga kwento ng ating kababayan at minsan naman ay talagang nakakatakot. Kaya hindi ko maiwasan na muling maalala ang aking karanasan na nangyari sa akin noong ako'y 25 years old pa lamang sa aming bayan sa Siquijor, kung saan nakilala ang aming baryo na lugar ng Mahikero dahil marami dito ang magaling magsagawa ng panggagamot na hindi kayang abutin ng siyensya. Kagaya na lang ng mga mangkukulam at albularyo. Isa pa sa mga nilalang na kinatatakutan sa aming lugar ay ang mga aswang. Ikaw, kaibigan, naniniwala ka ba sa kulam? Naniniwala ka ba na meron talagang aswang? Paano kung ang dalawang kakayahang ito ay tinataglay lang ng iisang tao?
Paano kaya ito lalabanan ng albularyo? Maraming salamat at dumating ka, Nicanor. Akala ko'y katapusan na namin ni Lito ako kasi hinabol na talaga kami ng awak. Pumunta ako sa inyo, sabi ng inay mo, isinama ka raw sa pamamalengke ni Aling Isabel. Gabi na kaya pinunta na kita dito. Tapos narinig ko nga na sumisigaw ka kaya humingi na ako ng tulong sa mga nagro-ronda. Si Aling Isabel, patay na siya, Nicanor. Nakita ko nilapa siya ng abuak. Puntahan natin siya. Sige, halika na. Nagpasama kami ni Nicanor sa mga taong nandun para bumalik sa karinderya. Napasigaw at napaiyak si Lito nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang lola. Iyakap niya ang wala ng buhay na si Aling Isabel. Namatay iyong tirik ang mga mata dahil sa matinding takot sa abwak. Nasira ang mga kagamitan sa pagluluto na parang sinadya ng abwak na wasakin ang mga yun. Nakita ko na may hawak si Aling Isabel at kaagad ko iyong kinuha. Ano yan, Ruth? Hindi ko alam. Para tong kwintas na ang ginawang palawit ay mga matatalim na ngipin ba ito ng hayop? Oo nga. Parang pinatay yung ngipin ng hayop. Para saan naman kaya yung ginagamit ni Aling Isabel? Baka pang pabuenas ng negosyo niya. Akin na lang to. Natigil ang pag-uusap namin ni Nicanor nang makarinig kami ng kaluskos sa likurang bahagi ng karinderya. Naramdaman ko ang muling pagtayo ng mga balahibo ko sa katawan. Muli akong binalot ng kilabot na naramdaman ko habang hinahabol kami ng abwak. Kaya nagpalingalinga ako kasi alam ko ang pakiramdam ng may nagmamasid sa amin. Hanggang nakita ko nga na naroon pa pala ang abwak at nagmamasid sa amin. Kaya naman kaagad ko siyang itinuro sa mga taong naroon. Ayun ang abuak! Hindi pa siya nakakaalis dito! Patayin niyo siya! Tayo na mga kasama! Sige! Patayin! Habulin natin ang abuak! Marami pa siyang mabibiktima kung mabubuhay siya! Dalian niyo! Huwag niyong hayaang makasuot sa lupa at makagawa ng daraanan niya! Tara na! Habulin natin! Inabol nga ni Nicanor ang abwak na napilitang tumakas nang maramdaman na palaban din ang mga taong humahabol sa kanya. Makalipas ang halos kalahating oras ay bumalik si Nicanor sa amin. Nalaman ko na hindi nila inabutan ang abwak. Ayon kay Nicanor ay natakasan sila ng abwak habang nagsusumiksik iyon sa lupa na ginawang lagusan para makatakas. Napaligiran na namin siya kaya lang nakagawa siya ng butas sa ilalim ng lupa. Kaya natakasan niya kami. Ang walang hiya! Pinatay na nga niya si Aling Isabel! Sinira pa niyang kagamitan dito sa karinderya! Mabangis ang abwak. Para siyang isang bayawak na kapag nasakmal ang kanyang biktima ay hindi muna nilalapa. Nilalamog niya muna yun habang iniahampas sa kung saan-saan. Kapag halos lantang gulay ng kanyang biktima at halos durog-durog na mga buto, saka lang kakagatin at papatayin. Kaya ganyan ang itsura ni Aling Isabel. Kakaawa naman si Aling Isabel. Tsaka, paano na kami ni Inay ngayong wala na si Aling Isabel? Tsaka itong si Lito. Ang Lola Isabel niya lang ang nag-aalaga sa kanya. Mayroon pa namang mga magulang si Lito. Nasa kabilang baryo lang. Kaya lang naman siya nandito para samahan ng Lola Isabel niya. Pero ngayong wala nang matanda, baka umuwi na siya sa kanila. Kausapin muna natin ang mga tao na tulungan si Lito para maayos ang bangkay ng lola niya. Tapos ay ihatid mo na ako sa amin. Pakiramdam ko kasi hinang-hina ako dahil sa nangyari. Sige, tulungan na natin silang ayusin ang bangkay ni Aling Isabel. Tapos, umuwi na tayo. Kahit pagod na ako ay sinunod ko pa rin ang sinabi ni Nicanor.
Tinulungan namin ang mga kalalakihan na maibalot ang bangkay ni Aling Isabel. Matapos ay isinakay na sa kariton. Sumakay na rin doon si Lito. Ang mga taong nagro-ronda na lang ang sumama kay Lito sa kabilang baryo para iuwi doon ang bangkay ng lola niya. Inihatid na ako ni Nicanor sa amin. Nang makita ako ni Inay na umiiyak, ay para itong bulkang sumabog sa galit. Kumawak agad ng itak. Ano ka ng Diablo, Nicanor? Anong ginawa mo kay Ruth, ha? Ba't siya umiiyak? Ginawa mo ng kawalang hiyan, ano? Aba, hindi po Aling Rhoda. Maghulos diliho kayo. Wala po akong ginagawang masama kay Ruth. Nagkakamali kayo ng iniisip. Anong nagkakamali? Hayan at umiiyak ang aking anak? Humanda ka sa akin ngayon. Naatanda rin kita ng pinong-pino. Walang hiya ka? Kailangan panagutan mo ang aking anak ko, hindi papatayin talaga kita. Nay, tigilan niyo na yan. Pagod na po ako. At ba't ako titigil? Ipagtatanggol mo pang walang yang yan? Ginawang ka na nga ng masama? Nay, wala siyang ginagawang masama sa akin. Bitiwan niyo ng itak na yan. Baka makasugat pa kayo eh. Kung wala siyang ginawang masama sa iyo, ba't ka umiiyak ng ganyan na para kang namatayan? Opo, mayroon nang namatay, Nay. Wala na po si Aling Isabel. Wala nang kumaring Isabel ko? Ano bang nangyari? Kaya ka ba umiiyak dahil doon? Oo, Nay. Yun ang dahilan kaya ako umiiyak. Naku, pasensya ka na, Nicanor, ha? Nagulat lang kasi ako na makita ko umiiyak tong anak ko. Akala ko lumampas na kayo sa inyong limitasyon. Kaya nangangamba ako magbuntis siya, mga anak na walang kikilalaning amang aking apo. Para pala kayong si Gabriela Silang kapag nagagalit. Itak na agad ang hawak. Muntik na ako sa takot sa inyo eh. Oo nga, Nay. Sugod ka kaagad ng sugod. Ang haba pa naman ng itak na yan. Para kang susugod sa gyera. Eh kung hindi na kalayo si Nicanor, baka nasakpan nyo na. Ang talas pa naman ang hawak ng itak. Talagang matalas yan. Kahit kampo ng diablo tatablan niya kasi may bendisyon ng itak na to. Ngayon ayos na ako. Kalma na ako. Sabihin niyo nga sa akin kung anong nangyari kay Kumaring Isabel. Yun na nga po, pagkagaling namin na malengke sa bayan, ginabi nga kami at nang papasok na kami sa karinderya, nakita namin sira ng kandado nyon. Kaya pumasok na kami sa loob. Nagulat kami nang makitang merong malaking hukay doon at nagkalat ng mga lupa. Meron palang abwak na naghihintay doon. At yun si Aling Isabel. Siya ang unang sinagpang. Nakatakbo kami ni Lito palabas ng karinderya. Pero hinabol naman kami ng awak. At nasalubong naman kami ni Nicanor. Nakasamang mga taong nagro-ronda kaya kami nakaligtas. Kaya ako umiyak ng ganito, Nay. Kawawa naman pala ang Kumaring Isabel ko. Malagi ang naging kamatayan niya. Oo nga po eh. Alam naman natin kapag abuwak ang sumalakay, talagang kawawa ang biktima. Kung ganun paano na tayo ngayon? Wala na si Kumaring Isabel. Wala na tayong mapapasukan pa. Isa pa nga po yun, Nay eh. Wala na tayong hanap buhay. Kailangan ay umisip tayo ng paraan para meron tayong pagkakitaan. Kung hindi ay baka mamatay tayong dalawa sa gutom. Sige po, tutulong ako kung anong mga kaya kong itulong sa inyo. Salamat, Nicanor. Alam mo na ang dahilan kaya ako ganito, Ruth. Mahal kita. Kaya kung anong mga kaya kong gawin, ay gagawin ko para sa'yo. Matagal na nanahimik si Inay. Matapos ay pumasok na siya sa kanyang kwarto, kaya naiwanan kami ni Nicanor sa labas. Di naman nagtagal ay nagpaalam na din si Nicanor dahil malalim na ang gabi. Dinampot ko naman ang itak na naroon at pumasok na din ako sa aking kwarto. Hindi mawala sa aking isipan ang itsura ng abwak na nakaharap ko ng malapitan. Nay, akala ko'y tulog ka na. Ayaw akong dalawin ng antok. Naiisip ko pa rin ang nangyari kay Kumaring Isabel. Walang kaluluwa talagang abwak na yon.
Maedad na siya pero biniktima pa rin ng walang hiya. Nakakatakot talagang abok eh. Ang hahaba ng pangil niya na matatalas. Mukha talaga siyang taong bayawak. Kinikilabutan ako kapag naaalala kong pag-angil niya at yung ginawa niyang pagpatay kay Aling Isabel. Ay, iniisip ko kung ano nang mangyayari sa ating dalawa kapag wala na tayong hanap buhay. Yun nga din po ang iniisip ko na Naisip ko po kung magsarili na lang kaya tayo. Kasi pareho naman tayong kusinera. Pwesto at puhunan na lang ang hahanapin natin. Ano kaya kung isanla na lang muna natin tong bahay natin para magkaroon tayo ng panimula sa iniisip nating karinderya? Sige po, Nay. Kung yan ang gusto nyo, susuportahan ko po kayo. Sige na po. Matulog na tayo. Dito na kayo tumabi sa akin. Hindi mawala sa aking isipan ang itsura ng abwak na nakaharap ko ng malapitan. Tumabi na nga sa akin si Inay at doon na rin siya natulog sa aking kwarto. Ramdam ko na natatakot pa rin siya dahil sa nangyari kay Aling Isabel at iniisip pa din niya kung ano ang mangyayari sa aming buhay. Kaya hindi ko napigilan na yakapin si Inay. At makalipas nga ang habang oras ay kapwa kaming nakatulog. Nang magising ako kinabukasan ay wala na sa aking tabi si Inay. Kaya naman lumabas na ako ng aking kwarto. Naghanda ako ng agahan. Nay? Saan ba kayo galing? Ang aga niyo yatang nagising. Naisip ko kasi si paring Ambo. Naalala ko yung sinabi niya nung nakaraang linggong paparating na anak niya na may asawang taga Maynila. Dito raw magbabakasyon, kaya naghahanap sila ng pansamantalang matitirhan kahit 2 buwan lang. Naisip kong ialok ang ating bahay. Dito na lang muna sila tumira kapag dumating na. Upahan nila sa loob ng 2 buwan. Kung ganun, saan naman tayo titira kung pauupahan niyo ito, Nay? O hindi pa nag-usap tayo kagabi na kailangan nating maghanap buhay? Sabi mo nga'y parehas naman tayong kusinera, kaya magnegosyo tayong 2. Maghanap tayo ng magandang pwesto. At yung ibabayad nila paring Ambo para sa upa nitong bahay, ibayad natin sa hanapin nating pwesto. Kung ganun, Nay, wala rin tayo magiging puhunan kung ang ibabayad sa atin. Ibabayad lang din natin sa hahanapin nating pwesto. Sa puhunan ay huwag ka nang mag-alala. Dahil meron naman akong naipon kahit konti. Habang nagtrabaho tayo kay Maring Isabel. Ay kasi libre naman ang pagkain natin doon. Kaya lahat ng mga sahod natin ay naitabi ko. O yun na lang gagamitin nating puhunan. Talaga, Nay? Naku, talagang ang galing nyo. Masinop talaga kayo pagdating sa pera. Maghahanap na po ako ng pwesto. Magpapasama na lang ako kay Nicanor. Sige po, mag-almusal na tayo. Nakaluto na ako. Sabay na nga kaming kumain ni Inay ng almusal. Naligo ako matapos na makakain ng agahan. Tapos ay pinuntahan ko si Nicanor at nagpasama sa kanya para maghanap kami ng pwesto na pwedeng gawing karinderya. Hiniram ni Nicanor ang lumang tricycle ng kanyang tiyuhin para makapaghanap kami ng pwesto. Nag-ikot kami sa aming baryo. Naiikot na natin tong lugar natin. Wala tayong makitang pwesto na pinauupahan. Yung dating pwesto lang ni Aling Isabel ang pwede, kaya lang mahirap yun kasi meron ng hukay doon na dinaanan ng abwak. Baka kapag nalaman na meron na namang nakatira doon ay muling sumalakay. Oo nga eh. Tsaka ayaw ko din doon kasi maaalala ko lang nakakatakot na nangyari kay Aling Isabel. Humanap na lang tayo sa ibang lugar. Baka sa kabilang baryo makakita tayo. Sige, maghanap tayo doon. Baka sakali meron tayong makita na magandang pwesto. Sige.
Kailangan na namin makalipat ni inay bago pa dumating yung mangungupahan sa bahay namin. Kung wala pa kayong malilipatan, pwede naman kayong tumira sa amin. Kakausapin ko mga magulang ko. Ay nako, ano ka ba naman, Nicanor? Nakakahiya naman ang ganun. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Makikitira ako sa inyo gayong hindi pa naman tayo na O ikakasal. di, magpakasala tayo ng matapos ng mga problema nyo para magtulungan tayong dalawa. Huwag mo na munang isingit ang bagay niya, Nicanor. Alam ko naman na hindi ka pa rin naman handa para sa pagpapamilya. Wala ka pa nga yatang naipon eh. Anong gagamitin natin? Meron naman kahit paano, Ruth. Hindi nga lang kalakihan pa. Alam mo naman dito sa lugar natin, ang pagsasaka ay iniaasa sa patak ng ulan. Wala kasing maayos na patubig kaya hindi makapagtanim ng palay ng maayos. Yun na nga ang sinasabi ko sa iyo eh. Kaya wag tayong maging pabigla-bigla sa ating desisyon. Ayaw kong mapasubo tayong dalawa. May tamang panahon para dyan. Tsaka hindi naman tayo pinipigilan ni inay. Palagi naman tayo nagkakasama kaya walang dahilan para mag-apura tayo. Oo na. Ang sa akin lang naman kung makakalusot. O sige na, ipagpatuloy na natin ang paghahanap ng pwesto. Nakarating nga kami ni Nicanor sa kabilang baryo. Mabagal lang ang ginawang pagpapatakbo ni Nicanor ng tricycle para makita namin ng mabuti ang mga pwestong nasa tabi ng kalsada. Hanggang sa napatapat kami sa isang saradong karinderya. Sinabi ko kay Nicanor na magtanong sa batang nakaupo sa harapan nun. Nene, sa inyo bang saradong karinderya na to? Sa mga lola ko po, bakit niyo po tinatanong? Nasaan ang lola? Nandyan ba sila? Baka pwede namang makausap. Sige po, sandali lang at tatawagin ko ang lola Alicia ko. Nandun sila sa bahay ngayon, oh. Lola! Lola, may tao po naghahanap sa inyo! Lola! Tabing kalsada itong pwesto niya. Maraming taong nagdadaan. Mukhang magandang pwesto ito, Nicanor. Oo nga, tsaka up and down, no? Maayos pa. Hinahanap niyo daw ako? Ano bang kailangan niyo? Ay, opo. Naghahanap po kasi kami ng pwesto para gawing karinderya. Itatanong ko po sana kung nagagamit niyo pang pwesto na ito. Ako po si Ruth. At ito naman pong nobyo ko, si Nicanor. Tawagin niyo na lang akong Alicia. Matagal nang nakasarado yan. Hindi ko na ginamit kasi hindi ko na kayang magluto pa. Maganda po itong pwesto nyo. Sentro sa daanan ng tao. Hindi niyo po ba ito pinauupahan? Aba pinauupahan kung merong uupa. Sayang nga yung pwesto kaya nga kahit mababa payag na ako. Maganda yan kasi tindahan sa ibaba at sa itaas naman ay pwede niyong tirhan. Oo nga po eh. Magkano po ba ninyo pauupahan ito? 500 kada buwan. Gusto niyo ba? Pwede po ba makitang loob, Aling Alicia? Sige. Hali kayo at nang makita niyo ang loob nitong pwesto. Hayan ang loob ng karinderya. Maluwag, di ba? At saka sementado na ang sahig. Nandiyan pa nga ang mga kasangkapan ko sa pagluluto. Pwede niyo na din gamitin yan. Talaga po? Ipapahiram niyo sa akin ang mga nandito pang kagamitan sa pagluluto? Pwede rin kung itutuloy mo ang pag-upa dito. At yung itaas nga pala ay may 2 kwarto din doon. Kaya kahit isang pamilya na may 3 o 2 anak, pwede dito. 2 lang naman po kami ng inay kong mangungupahan dito kung sakali. Ito namang si Nicanor, uuwi din sa kanila pagdating ng gabi. Oo nga po, Aling Alicia. Oh, ano Ruth? Gusto mo ba ang pwestong ito? Opo, nagustuhan ko. Siya nga po pala. Wala po bang ibang karinderya dito sa lugar niyo? Kung karinderya, meron. Yung kay Romy, nasa unahan lang. Pero alam mo naman, ang mga mamimili,
Kung saan mas masarap, dun kumakain at bumibili. Kaya kung masarap ka namang magluto, wala kang dapat ipag-alala. Sa bagay, totoo naman pong sinabi niyo. Sige po, babalik kami ni inay ko dito para makita din niya tong pwesto. O siya, sige. Hihintayin kita, ha? Huwag mo nang patagalin pa, baka makuha pa ito ng iba. Alam mo naman ang panahon ngayon, marami ang naghahanap ng mauupahan na bahay. Opo, sige po. Nang makalabas na kami sa karinderya, ay bumalik na si Aling Alicia sa bahay niya na nasa kabilang kalsada lang. Tapat din halos ng karinderyang pinauupahan. Sumakay na ako sa tricycle. Hindi pa naman nakakaalis si Nicanor ay nakita namin ang mga tao na naroon na nakatingin sa amin. Nag-uusap sila at nagbubulungan. Hindi malinaw sa akin kung ano ang pinag-uusapan nila. Pero alam ko na tungkol yun sa amin. Nakita ko rin nang muling lumabas si Aling Alicia at tinignan ng mga taong naroon. Bigla ay nag-alisa ng mga yun. Napansin mo ba yun? Ang alin? Yung mga tao nakatingin sa atin? Ganun naman talaga kahit saan. Kapag meron kang nakita na bagong mukha, lahat ay doon nakatuon ng pansin. Oo, yun nga. Pero nang muli lumabas ng bakuran si Aling Alicia at tingnan sila, parang lahat ay natakot at nagsialisan. Oo. Mukhang siga dito sa lugar niya si Aling Alicia. Takot ang mga tao. Ayos pala kung ganun. Oo, yun nga. Biglang nagsialisan ng manlaki ang mga mata ni Aling Alicia. Ayos pala kung ganun. Walang sino man ang pwedeng manloko sa amin dito. Kasi malalagot sila kay Aling Alicia. Sabay kaming nagtawanan ni Nicanor. Matapos ay umalis na kami roon. Nadaanan namin ang karinderya na sinabi ni Aling Alicia. Nakita namin na marami nga ang kumakain doon dahil sentro din ng daanan. Bigla ay naisipan ko na tignan ang mga putahe ng ulam na naroon. Kaya sinabi ko kay Nicanor na tumigil muna kami doon para bumili ng ulam. Paglapit ko pa lang ay nakita kong nakatitig na sa akin ang matandang lalaki na naroon. Yun ay si Juan. Manong, magkano order sa ulam? Magpapabalot ko sana ako. Tay, merong bumibili oh. Bakit di nyo bigyan? Manong, naririnig niyo bang sinasabi ko? Ano nga ba yun, Ineng? Nay, kayo na nga magbigay doon sa bumibili. Di na makakilo si Itay eh. Parang natataranta ang matandang lalaki na seryosong nakatingin sa akin na para bang merong iniisip na hindi ko maintindihan. Parang naiilang ako sa mga tingin niya. Pero nang titigan ko naman siya, ay biglang yumuko at umiwas ng tingin. Kaya ang katabi niyang matandang babae na nakatingin din sa akin ang kinausap ko. Pasensya ka na. Nakalimutan kasi niya kung magkano ang presyo ng mga ulam, kaya matagal pa siyang nag-iisip habang nakatingin sa'yo. Ganun po ba? Magkano po bang order dito? Adobo po ba ito? Oo, adobong baboy yan. 30 pesos lang ang isang order. Sige po, pabalot na lang. Samahan niyo na rin po ng atay. Wala na nga tayo sa kapuso. Naon na kasi yung maubos kaya wala na. Purong laman na lang ang naandito eh. Sige po, yun na lang po. Nang mabayaran ko ang aking binili, ay sumakay na ako sa tricycle. Pero hanggang sa paalis na lang kami ni Nicanor, ay nakita kong nakatingin pa rin sa amin si Mang Juan. Hindi ko alam, pero bigla na naman akong kinabahan. Kakaiba kasi ang nararamdaman ko kapag may mga taong tinitignan ako ng ganon. Pakiramdam ko may pinag-iisipan ako ng masama.
Kanina ka pa walang kibo ah. May problema ka ba? Yun kasing matanda dyan sa karinderya. Kung makatingin sa akin, wagas. Bumibili ako ng ulam hindi nakikinig. Titig na titig. Para kung hinuhubaran sa tingin niya. Baka naman kasi nagagandahan sa'yo kaya ganun na lang kumakatingin. Huwag ka na mainis dyan. Ganun talaga ang mga lalaki kapag merong nakikitang magandang babae. Kaso silang mag-asawa, ganun ang tingin sa akin eh. Pati yung babae, para akong kakainin kung tumingin. Muntik na nga akong umalis at hindi na bumili ng ulam eh. Mabuti na lang at nanghingi ng pasensya yung babae. Ikaw naman kasi ang may kasalanan eh. Bakit mo pa kailangan bumili ng ulam eh? Kaya mo namang magluto niyan. Ginawa ko lang naman yun para hindi halata na tinitingnan ko lang naman ang pwesto nila at ang mga paninda nila. Pero yun ngang nangyari. Nakakainis sa matandang lalaki na yan, parang manyakis. Sa sinabi kong yon ay napatawa na lang si Nicanor, kaya naman tumawa na rin ako. Nang makarating kami sa bahay, ay sinabi ko kay inay ang tungkol sa nakita naming pwesto. Kaya hindi na kami nag-aksaya ng panahon pa. Binalikan namin si Aling Alicia. Muli naman kaming hinarap nito. Natuwa siya nang magbigay ng paunang upa si inay para sa unang buwan. O sige, anumang oras ay pwede nyo na yung lipatan para makapagsimula na kayo ng pagtitinda nyo. Oh, lilipat na nga kami bukas. Maglilinis na lang muna kami ngayon habang nandito pa tong si Nicanor. O siya, iwanan ko na kayo ha. Yun nga palang puso, nasa likuran niyang karinderya. Doon kayo kumuha ng tubig na magagamit nyo. Ay, mabuti naman kung ganon. Salamat at merong malapit na makukuhanan ng tubig. Sige na anak, simulan na nating maglinis. Opo, inay. Nicanor, tulungan mo kami ha. Oo naman. Nicanor, tignan mo ang mga tao. Sa atin na naman nakatingin. Ano kayang iniisip ng mga yan? Sinabi ko na nga sa'yo na huwag ka nang magtaka sa ganyan kasi nga, bago lang tayo dito. Mas mabuti pa kung makipagkilala tayo sa kanila. Mas maganda kung marami na agad tayong kilala at maging kaibigan para kung mabubukas ka ng negosyo, tsak na magiging mabenta. Naisip ko na tama ang sinabi ni Nicanor. Kaya naman nakangiti akong lumapit sa ilang kababaihang naroon para makipagkilala sana. Pero hindi pa ako nakakalapit, ay naglalayuan na sila. Pakiramdam ko ay para kung merong sakit na nakakahawa. Anong problema ng mga yun? Nakatingin sa atin kanina. Nang lapitan ko, bigla lang si Alisan at nagpasukan sa mga bahay nila. Anong klaseng tao bang mga nandito? Natatakot ba sila sa atin? Oo nga eh, pero hindi bale. Kasi mula lang naman siguro yan. Baka kapag palagi nila tayong nakikita eh, magipag-usap na rin sila sa atin. Halika, kumuha na tayo ng tubig. Tingnan mo kung merong timba sa loob ng karinderya. Sabi ni Aling Alicia, pwede nating gamitin ang mga gamit doon. Sige nga. Humakot ka na nga ng tubig ni Nicanor para mahugasan ng mga stunted lababo nitong karinderya. Ruth, yung mga malalaking kaldero at kawali doon nyo nahakutin sa poso. Doon nyo nalinisan. Opo, inay. Tayo na ni Nicanor. Tulungan mo ako. Sumunod naman sa akin si Nicanor. Dinala namin sa poso ang mga kaldero at doon ko sinimulang hugasan habang naghahakot naman siya ng tubig para kay inay. Muli ay nakaramdam ako ng kakaiba nang umihip ang hangin. Gumalaw ang mga dahon ng puno ng saging sa paligid. Umingit ang mga sanga ng punong kahoy at kawayan. Parang kinilabutan na naman ako nang humaplos sa aking batok ang malamig na hangin. Kaya napatigil ako sa aking ginagawa at napatingin sa paligid. Napansin ko na mayroong kumilo sa likuran ng nakatayong lumang yero, kaya hinawi ko yun.
Nicanor! Nicanor, punta ka dito saglit! Tulungan mo ako dito! Nicanor, nasan ka ba? Pasensya ka na kung natakot ka sa aso ko. Inakwala kasi sa kanyang kulungan, kaya nga hinahanap ko eh. Dito pala nakarating. Ikaw yun! Tama. Ikaw yung nasa karinderya, hindi ba? Yung binilhan ko ng ulam? Yung anak ng matandang natutulala? Tama ka. Ako nga yun. Ako yung may-ari ng karinderya. Ako ang kusinero. Yung dalawang matanda doon ang nagpalaki sa akin. Itinuring nila akong parang tunay na anak. Kaya itinuring ko na lang silang itay at saka inay ko. Pasensya ka na kay itay ha. Iniisip daw kasi niya kung saan ka ba niya nakita. Para daw kasing pamilyar sa kanyang mukha mo. Nako, ngayon lang kami nagkita. Hindi naman ako galanting babae kaya trabaho at bahay lang ang punta ko. Kanina lang ako nakarating dito at bumili ng ulam sa karinderya nyo. Na siguro nga, ay kamukha mo lang yung babaeng nasa isip niya. At teka, dito ka pala nakatira. Ay, oo. Kami yung bagong titira dyan sa paupahan ni Aling Alicia. Sana ay hindi na lang kayo sa kanya nangupahan. Sana ay umanap na lang kayo ng ibang bahay. Bakit naman? Ano naman ang problema kung sa kanya kami nangupahan? Eh masama ang ugali ng matandang yan eh. Kaya kinatatakutan sa lugar na ito. Pansinin mo ang mga kapitbahay ninyo. Lahat natatakot sa kanya, di ba? Tingin pa nga lang niya, mag-ingat ka na. At saka yung paupahan na yan, marami na ang tumira dyan pero walang nagtagal. Bakit naman walang tumatagal? Eh kasi nga kung ano-anong kababalagan ang nangyayari sa mga tumitira dyan. Yung iba nagkakasakit ng malubha at namamatay. Yung iba naman eh, kung ano-ano daw ang nararamdaman kapag gabi. Kaya, mag-ingat kayo. Maning naman eh, tinatakot niyo ako. Hindi kita tinatakot. Totoong sinasabi ko. At may hinala ang mga taga rito na si Aling Alicia ang may kagagawan niyo yun. Kaya nga, iniiwasan siya ng mga tao. Natatakot sa kanya. Baka naman nagkakamali lang po kayo. Sa tingin ko naman ay mabait naman si Aling Alicia. Mabait siya sa simula. Eh di ko lang alam kung magtatagal kayo dyan. Ang mga tao dito, kinatatakutan at iniiwasan ng karinderya na yan. Pati ang bahay ni Aling Alicia. Lalo na kung gabi. May itatanong pa sana si Nicanor pero iniwala na kami ni Romy. Iniisip namin kung totoo ba ang mga bagay na sinabi nun. Ganoon pa man ay itinuloy pa rin namin ang paglilinis sa karinderya. At nang sumunod na araw ay lumipat na nga kami ni Inay. Tinulungan kami ni Nicanor sa paghahakot ng aming mga gamit. Si Nicanor na rin ang kasama naming namalengke sa bayan gamit ang tricycle niya. Ayan! Kompleto na! Pwede na tayo magsimula bukas. Kailangan ay gumising tayo ng maaga para makapagluto. Meron pang kulang, Nay. Itong pampabuenas. Itong kailangan natin para swertehin tayo. Kwintas na may palawit ng mga ngipin ang hayop. Saan mo naman nakuha yan? Kay Aling Isabel po, nung namatay siya. Nakuha ko sa kanyang kamay kaya itinabi ko. Alam ko na ito ang pampaswerte niya. Kaya malakas ang karinderya niya noon. Oo nga po, Aling Roda. Doon niya nakuha yan. Eh, saan mo ba ilalagay yan, Ruth? Mas maganda siguro na dito ko isabit sa dingding kapag bukas ang karinderya. Tapos aalisin ko na lang at itatabi kapag sarado na. Oo siya, sige. Kung pampabuenas nga yan ni Maring Isabel, ay igatan mo yan ha. Sana naman magkaroon tayo ng magandang kapalaran dito. Pareho po kayo ni Ruth na masarap magluto kaya siguradong magiging magandang takbo ng negosyo niyo dito. Nang sumunod nga na araw ay madilim pa na nagising kami ni Inay.
Nagsimula na kaming magluto ng mga ulam at iba pang pagkain na inilagay namin sa eskaparate nang lumamig na ang mga yun. Nang kumalat na ang liwanag, ay dumating naman si Nicanor at binuksan na niya ang karinderya. Kagaya ng naisip ko, isinabit ko sa dingding ang pampabuenas na kwintas. Ang bango ng mga niluto nyo. Mukhang masasarap lahat. Nakaramdam tuloy ako ng gutom ah. Oo, masarap lahat yan. Meron pa dun sa kusina. Dun ka na lang kumuha kung gusto mong kumain. Sige nga, patikim ng kaldereta mo. Sakto lang ang pagpubukas natin. Ang dami ng mga taong dumaraan at nagpupunta ng trabaho nila sa bukid. Sigurado yung iba dyan ay wala pang mga baon na pagkain. Kaya bibili ang mga yan. Oo nga po, Nay. Pero lumipas na ang mahabang oras. Kahit maraming tao ang nagdaraan sa tapat ng aming karinderya, ay wala man lang bumibili. Tinatanaw lang nila kami at pagkatapos ay tuloy-tuloy na aalis na para bang iniiwasan ang aming karinderya. Hanggang may mga lalaki ang lumapit at sinabi na sayang lang daw ang pagod namin kasi mapapanis lang ang lahat ng pagkaing niluto. Akala nila ay mga tauhan kami ni Aling Alicia. Anong sinabi mong gago ka? Masyado mo naman yata akong sinisiraan sa mga bagong nangungupahan sa akin. Ay oo nga, Aling Alicia. Ay sayang lang daw ang lahat ng niluto namin kasi mapapanis lang at walang bibili. Ganyan naman ang mga yan eh. Masyadong pakialamero. Para sabihin ko sa inyo, hindi ko sila tauhan. Hindi ko puhunan yan. Sarili nilang negosyo yan. Nakasimula pa lang nila kaya huwag niyo siraan ang kanilang diskarte. Oh, bakit hindi na kayo makakibo? Kanina ang dami niyong sinasabi, di ba? Di naman, Wala naman. Wala naman. Bigla naman to. Tingnan mo mga lokong yon. Kanina ang dami sinasabi tungkol sa inyo, Aling Alicia. Lalo na yung mahaba ang bigote na yan ako. O tapos hindi naman nagsalita ng kaharap na kayo. Ah, yung sinognog. Numero unong chismoso yon. Parang babae kong pumutak ang bibig. Masyadong dalahira. Oo nga po eh. Wala pa naman kaming benta tapos ganyan na agad ang mangyayari. Nako, pabayaan nyo sila. Tiyaga lang at makakabenta rin kayo. Ano bang nangyayari at hanggang sa loob ng bahay ay naririnig ko ang boses mo, Alicia? Eh, paano naman kasi yung buwisit na nugnog na yon at ang mga barkada niya? Ang aga-aga pa nang bubwisit na dito kina Aling Roda. Kung ano-ano ang pinagsasasabi kaya hindi na ako nakatiis at lumapit ako. Ayun, nag-alisa na. Oo nga po eh. Natakot lahat kay Aling Alicia. Ah, ito nga pala si Tonyo, ang asawa ko. Ay pasensya na kayo sa mga kapitbahay natin, ha? Masyadong mga tismoso ang mga yan. Masyado nilang sinisira ang pangalan namin dito. Alicia, halika na't pumasok na tayo sa loob. Sumang-ayon naman si Aling Alicia kay Mang Tonyo. Pumasok na sila sa loob ng bahay nila. Lumipas ang maghapon, kakaunti lang ang nabenta namin. Marami sa mga niluto naming pagkain at ulam ang hindi nabili. At dahil wala naman kaming refrigerator ay nasira na iyon kinabukasan. Kaya naman lahat ng yun ay itinapon na lang namin. Unang araw pa lang, lugi na agad tayo. Sayang ang mga pagkain ito. Oo nga po, Nay. Parang tama nga yatang sinasabi ng mga taga rito tungkol kay Aling Alicia. At sa karinderyang ito kaya iniiwasan nila. Patay na naman daw Bakit nagkakagulo ang mga tao? Nagtatakbo ang papunta roon. Ang tagal naman ganito. Oo nga po. Ano kaya nangyari doon? Halika, Nay. Sumunod tayo sa kanila para malaman natin kung ano yun. Hoy! Akala ko ba sabay tayo? Ba't nauna ka na agad? Ruth!
At chismosang bata ito. Hintayin mo nga ako, hoy! Ruth! Nay, di ba yun yung kausap natin kahapon? Yung Nugnog daw ang pangalan? Oo nga, siya nga. Ay, ano nangyari sa kanya? May parang nagkadurog-durog ang buto niya at ang lalamunan ay wasak. Nabiktima siya kagabi ng abwak. Kaya ganyan ang itsura niya. Tama ka nga. Ganyan din ang nangyari sa dati naming amo na nabiktima ng abwak. Hindi na talaga mabubuhay pa. Balita ng mga taga rito, si Aling Alicia lang ang nakaaway niyang kahapon. Dahil pinakikilaman daw kayo sa pagtitinda ninyo. Kaya, ganyan ang sinapit niya. Parang sa tono ng pananalita mo ay mayroon kang gustong tukuyin. Para bang sinasabi mo na si Aling Alicia may kagagawa niyan? Natumbok ninyo. Tama yun. Si Aling Alicia lang ang alam namin na gagawa niyan. Kasi nga, siya lang ang nakaaway niyan. Paano naman kayo nakakatyak na si Aling Alicia ang may gawa? Meron bang nakakita? Mapapatunayan niyo ba na siya nga ang abwak? Wala eh. Walang nakakita. Oh, wala naman pala. Abay, paano kayo nakakatiyak na si Aling Alicia may kagagawan niyan? Mahirap magbintang kung wala namang sapat na basehan. Mahirap na magkamali. Baka inosenteng taong pinagbibintangan niyo. Natural lang na ipagtanggol ninyo siya. Kasi nga nangungupahan kayo sa kanya. Pero para sa inyong kaalaman, gaya ng sinabi ko na, lahat ng nakakaaway ni Aling Alicia namamatay. Yung iba, nagkakasakit. O, paano yun may papaliwanag? Kaya kung napapansin ninyo, lahat ng tao iniiwasan siya. Nagkataon siguro kahapon, akala nitong sinognog, hindi siya maririnig ni Aling Alicia. Habang kausap kayo, kaya malakas ang loob niyang magsalita. Paano mo naman nalaman yan? Wala ka naman dun kahapon. Nandun ako. Hindi lang ako lumapit. Lumabas pa nga si Mang Tonyo eh. Kaya lang humupa ang galit ni Aling Alicia. Tapos ngayon ay patay na si Nognog. Sayang nga eh. Kung nabuhay sana ito, hindi sana inaibulgar niya ang tunay na salot. Kaya kayong mag-ina, mag-ingat kayo. Huwag kayong gagawa ng bagay na ikagagalit niya. Baka maparis kayo sa mga ibang taga rito na nakaaway niya. O baka naman kagaya rin kayo ni Aling Alicia. Kadarating nyo lang dito, may nangyari ng ganito. Hindi ba't nakasagutan din kayo ni Nognog? Bago lumabas si Aling Alicia? Ano? Huwag mo nga kami pagbintangan ng ganyan. Hindi kami kagaya ng iniisip mo. Sa'yo na rin ang galing na bago pa kami dumating dito ay ganyan ang sitwasyon dito. Kaya nga eh, good luck na lang sa inyo. Sana ay hindi rin kayo mabiktima ng taong ipinagtatanggol ninyo. Kinakabahan kami ni nanay. Nagkatinginan kami. Tapos ay napansin namin na lahat ng mga tao roon ay nakatingin sa amin. Nanguusig ang mga titig nila na para bang kami ay salarin. Kaya hindi kami nakatiis ni inay. Umalis na agad kami at bumalik sa karinderya. Noon naman nagpuntahan sa harapan ng bahay ni Mang Tonyo at Aling Alicia ang mga nagagalit na tao. Oo sila! Nandiyan ang mga mamatay tao. Wala naman ibang nakaaway mo. Hindi Mamamatay tao yan. Yan, nakatira dyan sa bahay na yan. Yung mga kasama ba? Sila yung dahilan, kaya ganun. Nandito na naman kayo para pagbintangan ng asawa ko. Totoo naman. Sasabihin ninyo na siya na naman ang pumatay kay Nognog. Bakit? Hindi ba't yun naman ang totoo, Mang Tonyo? Hoy, mag-ingat ka sa pagsasalita mo, Rome. Wala pa kayo sa baryo ito, nandito na kami. Kilala kami ng lahat. Alam nila ang pinagmula namin. Wala kaming lahing aswang. Kung ganun, bakit lahat ng nakakaaway ng asawa mo namamatay at nabibiktima ng abwak? Ay hindi ko alam kung bakit ganoon. Nay, nagkakainitan ang usapan nila.
Baka magkagulo na dito. Sa palagay ko hindi matutuloy. Hayun o, may dumating na namagitan sa kanila. Yun yata ang kapitan del barrio dito. Oo nga po. Nag-alisa ng mga tao. Naawat na nila. Nako, magulo din pala sa lugar na nalipatan natin. Siguro hindi ako tatagal dito. Pagkatapos ng 2 buwan, umuwi na tayo sa atin. Ilang araw pa ang lumipas, palaging kaunti lang ang niluluto namin ni inay. Kagaya kasi ng dati ay walang bumibili sa amin, kaya palaging panis na ang aming paninda. Hanggang isang araw ay mapadaan si Mang Juan. Pabili nga nitong sinigang na baboy mo. Pakibalon. Tsaka, pahingi na rin ang isang order na kanin. Kayo po pala. Bibili kayo sa amin? Hindi ba't meron din kayong karinderya? Alam mo, minsan kailangan mo rin tumikim ng ibang luto. Makakasawa din kasi kapag palaging sariling luto ang natitikman. Sa bagay ay totoo nga yan. O eto na ang sinigang na baboy mo tsaka isang kanin. Salamat. Sa bahay ko na lang kakainin. E di kasi nagluto ngayon si Romy. Kaya dito na lang ako bumili. Okay, ganun po ba? Sana magustuhan yung luto namin. Sa tingin ko naman, masarap to. Napansin pa ni Mang Juan ang iba pang mga putahe, kaya nagpabalot pa siya. Nang mapansin siya ng mga taong dumadaan, ay naging interesado rin ang mga ito at pumasok sa aming karinderya. Kagaya ni Mang Juan ay umorder din ng pagkain ng mga ito at lahat naman sila ay nasarapan. Ang sarap-sarap naman ang luto. Thank you, salamat ha. Pwede din ito masarap ang luto. Wala na ba kang pinupuan? Pa-order na itong isa pa. Magkano lahat yan? 100 lang po. Aba, ayos ha. Ikaw, Sulit talaga ang 100. 3 putahe ng ulam at 2 order na kanin. Eto ang bayad ko. Salamat po. Teka. Ang ganda ng kwintas na nakasabit sa dingding ha. Display ba yan? Nako, ala-ala lang yan ang isa kong kaibigan na namatay na. Inilagay lang namin dyan para palagi rin namin siyang nakakasama. Ganun ba? Magandang pagkakagawa. Kakaiba. Kung ibebenta mo, ako na lang bibili ha? Ay nako, Mang Juan. Hindi po namin yan ipagbibili. Gaya ng sinabi ni Inay, galing yan kay Aling Isabel. Kinuha ko at itinago. Baka kasi may dalang buenas. Sige. Sa akin lang naman kung ipagbibili mo lang. Nang umalis na si Mang Juan ay napangiti kami ni inay dahil meron pang mga sumunod na pumasok at kumain. Pero nang dumating si Nicanor ay naikwento niya na itinapon lang daw ni Mang Juan ang ulam na binili sa amin. Pero binaliwala na namin yun dahil ng mga sumunod na araw ay marami na ang kumakain at bumibili sa aming karinderya. Kahit medyo naiilang pa rin kapag nakikita si Aling Alicia na nakadungaw sa bintana ng bahay niya. Palagi na ay ubos ang aming paninda, kaya natuwa kami ni inay. Pero kasabay din nun ay nakaramdam na kami ng mga kakaibang pangyayari. Ruth, naisara mo bang mabuti ang karinderya? Opo, Nay. Isinara yung mabuti ni Nicanor bago siya umuwi. Parang may nakapasok yata Halika, samahan mo ko. Bumaba tayo tingnan ng karinderya. Baka magnanakaw yun mauubos ang paninda natin. Sige po. Nasaan ba yung itak nyo? Kailangan meron tayong pang proteksyon. Ito. Hawakan mo. Sa akin naman tong flashlight. At tayo na. Dahan-dahan lang para makita natin kung sino ba ang nakikialam sa mga paninda natin. Dahan-dahan nga kaming bumaba ni inay sa hagdanan.
maingat ang mga naging kilos namin. Kasi nga habang papalapit kami sa kusina ng karinderya, ay mas lalong lumalakas ang tunog na aming naririnig. Kaya naman lumalakas din ang tabog ng aming dibdib. Hanggang sa makarating kami sa kusina at tanglawan ni inay ng flashlight ang lababo at nakita ang may gawa ng mga ingay. Walang hiya kang pusa ka! Ikaw lang palang gumagawa ng ingay dito! Nakakapuyat ka ha! Umalis ka nga dyan! Shh! Shh! Hahambalusin kita eh! Nay, wag naman po. Tingnan mo siya, ang ganda niya. Mukhang nagutom lang kaya naghahalongkat dito. Ay, nako! Ay! Ruth! Ay, di lang pala pusa ang nandito! Narito rin ang abwak! Ipayo kayo sa kanya, Nay! Ay! Iwan mo ako! Halimaw ka! Lahat! Tulungan mo ako! Tulungan mo ng aking inay! Bago pa makagat ng abwak ang aking inay, ay dinambalan siya ng pusa na naroon. Sa mismong mukha ng abwak bumagsak ang pusa. Kinagat nun ang mukha ng abwak at kinalmot ng matatalas na kukunon ang mga mata ng halimaw. Dahilan para mabitawan nun si inay. Hinawakan ng mahigpit ng abwak ang pusa para alisin iyon sa kanyang mukha at ibinalibag. Iyon naman ang sinamantala ko. Tinaga ko ang abwak. Hindi ka sasantin ng itak ko! Walang iya ka! Lumayas ka dito! Ha! Ruth! Tinamaan mo siya sa braso! Huwag mo na bigyan pa ng pagkakataon! Takpasin mo ng hayop na yan! Talagang papatayin ko ito, Nay! Hindi ako papayag na saktan ka pa niya! Ito rin sigurong pamatay kay Aling Isabel! May mga taong paparating! Tulungan niyo kami! Sinasalakay kami ng abwak! Nandito sa loob ng karinderya! Nang marinig din ng abwak ang boses ng mga paparating na tao, ay mabilis na itong tumakas palabas ng pintuan. Nakita pa ito ng mga taong dumating, kaya naman hinabol nito ang abwak na tumakbo patungo sa likuran ng bahay ni Aling Alicia. Ayon sa mga humabol na kalalakihan, ay naglaho na doon ang abwak. Kaya bumalik na ang mga yun sa amin. Umiiyak naman na niyakap ni inay ang pusa na kanina'y pinagagalitan niya. Dahil yon ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan laban sa abwak. Salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, nabulabog ang abwak at tumakas na. Hindi niya na ituloy ang masamang balak niya sa amin. Pasensya na natakasan kami ng kabwak. Naglaho na siya nang makarating sa likuran ng bahay ni na Aling Alicia. Madilim at marami na kasing puno doon kaya hindi na namin siya nasundan at nahuli. Ang ibig niyong sabihin, nawala na siya pagdating sa likuran ng bahay ni na Aling Alicia. Oo, ganun na ka. Tapos ay nakakita kami ng malalim na hukay doon na tiyak na dinaanan ng abwak. Narinig din namin ang pagaspas ng pakpak ng awak na palaging nakasubaybay sa abwak. Kaya nag-alala na talaga kaming lumusong sa hukay dahil hindi kami makakalaban sakaling salakayin kami sa loob ng lagusan. Rod, Aling Roda, anong nangyayari dito? Bakit maraming tao? Saka, narinig namin na nagsisigawan kayo kanina. Lang to. Ang ibig niyong sabihin, wala kayong alam sa mga nangyari. Kaya nga namin tinatanong kasi hindi namin alam. Nagising na nga lang kami nang makarinig ng mga nagsisigawang tao sa likuran ng bahay namin. Sinalakay po kami ng abwak. Meron pa pala yung kasama na awak. Buti na nga at dumating si Namang Martin. Kaya tumakas na mga yon. At dun tumakbo sa likuran ng bahay nyo. Hindi na nila naabutan kasi naglaho na doon. Pwede bang patingin ang braso mo, Aling Alicia? Pati na rin ang sa iyo, Mang Tonyo. Aba, bakit mo naman kailangang tingnan ng aking braso? At saka bakit itinatapat mo yung flashlight sa mukha ko? Anong meron? Gusto niyo makita ang braso naming mag-asawa. Anong dahilan? May gusto lang kaming tiyakin, Aling Alicia. Mang Tonyo, nasugatan ko sa braso ang abwak. Sino mang kampo ng kadiliman ng tamaan ng benditadong itak ay hindi ka agad gagaling ang sugat na yon. Ha? Anong pinagsasasabi niyong mag-ina?
Pinagbibintangan niyo ba kami? Kung wala kayong itinatago, ipapakita niyo ang mga braso niyo. Hubarin niyo ang jacket na suot niyo. Oo nga naman. Tama nga naman. Pakita mo. Pakita mo. O sige. Bibilin siya. Ayan. Nahubad ko na. Pati si Tonyo wala na ring jacket. Masaya na kayo? Tingnan nyo ang mga braso namin. Ayan. Wala yung sugat. Wala rin kami sugat sa mukha. Wala na. Nakasuot lang kami ng jacket dahil sa malamig na panahon ngayon. Sa tono ng mga pananalita at kilos nyo, parang kami na naman ang pinagbibintangan nyo sa mga nangyari. Pati itong mga nangungupahan sa aking karinderya, nalalaso ng isipan dahil sa inyo. Hindi namin nilalason ang isipan nila. Yun ang totoong nangyari. Pagdating sa likuran ng bayo ng Abwak ay naglaho na siya. Yun ang sinabi ko sa kanila. Tapos nakarinig din kami ng pagaspas ng pakpak ng awak na naroon din. Hindi ko tuwirang sinabi na kayong Abwak at awak. Ganun na rin nyo. Palagi naman kayong ganyan eh. Lahat na lang ng nangyayaring kamalasan sa lugar na ito binibintang nyo sa amin. Nakalimutan nyo na ang mga mabubuting nagawa namin sa inyo noong mga nakaraang mga panahon. Ang dali ninyong makalimot. Ang dali ninyong humatol. Ang dali ninyong makagawa ng kuro-kuro. At ang likot ng inyong mga imahinasyon. Ang mga abwak at awak. Hindi makikipag-usap sa inyo ng diretso. Tignan ninyo ang mga mata nila. Kapag baligtad ang refleksyon ninyo sa mga mata nila, iisa lang ang ibig sabihin yun. Abwak ang taong iho. Sana, yung gumagawa ng maling kwento laban sa amin ay tamaan ng karma. Sumpain ang pong may kapal para magkaroon ng malalang karamdaman. Unti-unti silang manghina. At igupo ng sakit para maranasan nila ang paghihirap ng kalooban ko sa tuwing pagbibintangan ako ng mga maling paratang. Hindi na nakakibo ang mga taong naroon nang makitang nagagalit si Aling Alicia. Isa-isang nag-alisa ng mga yun. Kahit si Mang Martin ay tahimik na umalis din. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwanan doon, kaharap si Mang Tonyo at Aling Alicia. Hindi ko iniaalis na mag-isip din kayo sa amin ng masama dahil sa mga nangyayari. Pero ayos lang yun. Sanay na kami sa ganyan eh. Sanay na kami ng maraming nagagalit sa amin. Sanay na kami na kahit maraming kapitbahay, ang pakiramdam namin ay nag-iisa lang kami. Ay, pasensya na. Nadala lang ako ng galit kanina. Muntik na kasi kaming mapatay ng walang hiyang abwak na yon. Ang ganda ng pakikisama ko sa inyo. Hindi ko inaasahan na madali rin palang malaso ng mga isip nyo. Kayo na inaasahan ko na magtatanggol sa akin, ay siya pa palang uusig sa amin sa karamihan ng tao. Wala na rin kayong pinagkaiba sa mga taga rito. Ang dali niyong humatol. Pasensya na po. Gaya ng sinabi ni Inay, muntik na kami mapatay ng abwak. Kaya takot at pagkalito ang nararamdaman namin. Tapos ganun ang kwento ng mga humabol sa abwak. Malinis ang konsensya namin. Hindi kami masasamang tao na kagaya ng iniisip ng lahat. Tayo na. Umuwi na tayo, Alicia. Umuwi na sina Aling Alicia at Mang Tonyo. Kaya naman pumasok na kami ni Inay sa loob at muling nagpahinga sa kwarto. Tanghali na kami nang magising kinabukasan. Kaagad akong bumaba sa karinderya para magluto. Noon ko napansin na wala na sa dingding ang nakasabit na kwintas na may pangil na hayop na galing kay Aling Isabel. Pinalikan ko sa kwarto si Inay. Nay, kinuha niyo ba yung kwintas ko na pangpabuenas? Aba, hindi. Bakit ba? Nawawala po dito sa dingding. Baka naman nahulog lang. Tingnan mo na lang dyan. Naandyan lang yan. Wala nga po dun eh. Teka, Nay.
Bakit hindi pa kayo bumangon? Tanghali na. Parang nahihina ako eh. Di ko alam kung bakit. Baka na sa nangyari kagabi. Pakiramdam ko ay ang sakit ng ulo ko. Pati mga kasukasuan ko ay kumikirot. Parang lalagnatin yata ako. Naku, sige po. Magpahinga na lang po muna kayo. Ako na lang po muna magluluto. Ay sige, pero wag masyadong marami ha. Baka masayang lang. Alam mo naman ang nangyari kagabi. Hindi natin alam ang sitwasyon. Baka bumalik na naman yung dati na iiwasan nila tong karinderya dahil natatakot kay Aling Alicia. Sige po. Mamaya naman check na nandito na si Nicanor. Matutulungan niya ako. Nang mga sumunod na araw, hindi na kami kinibo ni Aling Alicia. Hindi na siya nagpupunta sa aming karinderya. Kahit katapat lang, hindi ko din inaasahan na ang simpleng lagnat lang ni Inay ay magiging malala. Bukod doon ay tinubuan pa siya ng mga sugat sa braso at sa buong katawan na para siyang may ketong. Kaya hindi na siya makakilos ng maayos. Kaunting kilos lang ay napapasigaw na siya sa sakit. Kailangan nating ipatawas ang inay mo. Baka hindi na ordinaryong sakit ito. Pero kanino natin siya ipapatawas? Meron bang manggagamot sa lugar na to? Ayon sa mga taga rito, marunong nang magtawas si Mang Martin. Kaya lumapit tayo sa kanya. Sige, puntahan na natin siya. Makiusap tayo sa kanya. Baka matulungan niya nanay ko. Sige, ako nang susundo sa kanya. Umalis si Nicanor at makalipas nga ang halos isang oras ay nagbalik na siya kasama si Mang Martin na ayon kay Nicanor ay hindi na tumanggi nang malaman ang kalagayan ni Inay. Noon din ay nagsagawa ng pagtatawas si Mang Martin para malaman ang nangyari kay Inay. Isang babae na aswang na may kakayahang magkulam ang bumiktima sa iyong inay. Yun ang klase ng aswang na mas nasisiyang biktimahin ang mga may sakit. Unti-unti nilang inuubos ang dugo ng biktima hanggang sa mamatay. Kaya ingatan mong inay mo. Bantayan mong mabuti kasi babalik-balikan yan ng mangkukulam na aswang. Hindi ko kayang labanan ng mangkukulam na yun. Malakas ang kapangyarihan niya. Diyos ko naman. Ang magkaroon ka ng kalaban na aswang ay napakahirap na. Ano pa kaya kung taglay pa rin yan ang pagiging mangkukulam? Aaring gumaling at makaligtas sa kamatayan ang inay mo. Kung patatawarin siya ng aswang na kumulam sa kanya. Aalis na ako. Isipin mo kung sinong huling taong nakaaway ng inay mo. Baka may kinalaman sa dito. Ihingi mo ng tawad ang nanay mo para maligtas siya. Pero walang kaaway ang inay ko. Wala kaming ginagawa ng masama. Si Aling Alicia, Ruth. Baka may alam siya dito. Oo nga, Ruth. Di ba, ikinwento mo sa akin bago nagkasakit ang nanay mo. Sinalakay kayo ng abwak at si Aling Alicia ang nakasagutan niyo nung gabi. Kung ganun, samahan mo ko. Wala tayong dapat na aksayahing oras. Salamat po, Mang Martin. Nang makaalis si Mang Martin ay kaagad kaming pumunta sa bahay ni na Aling Alicia. Umiiyak akong kinalabog ang pintuan ng kanilang bahay. Nang buksan ni Aling Alicia ang pintuan ay kaagad akong pumasok. Lumuhod at umiiyak sa harapan niya. Nagmamakaawa ako sa kanya. Masakit lang isipin na yung mga taong tinulungan namin dati, sila pa ngayon ang gumagawa sa amin ng hindi maganda. Nakalimutan na nila ang magagandang nagawa namin sa kanila. Yung mga dating kaibigan namin ay naglayuan sa amin. May mga bagay na hindi namin ginawa, pero sa amin binibintang.
Ayoko pong mamatay ang aking inay. Kung ano man ang kasalanan niya, baka pwedeng patawarin niyo na. Alisin niyo na ang sakit na ibinigay niyo sa kanya. Maawa na po kayo. Alam kong hindi ka maniniwala. Pero hindi ako ang may gawa noon. Pero kung gano'n ang kalagayan ng iyong inay, matutulungan namin siya. Talaga po, Aling Alicia? Oo. Dahil dati kaming manggagamot at albularyo. Marami kaming natulungan na taga rito noon. Pero nasira ang reputasyon namin. Simula nang magsimulang sumalakay ang awak at abwak. Tuwing sasalakay ang mga yon at makikita ng mga tao, dito sa likod bahay tumatakbo at naglalaho. Kaya iniisip ng mga taga rito na kami ang salot. Minsan napipiko na ako, kaya nakikipag-away ako sa kanila. At tuwing mangyayari naman ang pagkikipag-away niya, may abwak na pumapatay sa kanila. Kaya lalo kaming pinag-iisipan ng masama ng mga tao. Naisip ko na yun marahil lang ginagawa ng abwak na paraan para malaya silang gumala at pumatay. Tapos sa amin ibibintang. Kung ganun po, tulungan niyo po kami. Gusto kong gumaling ang nanay ko. Sige, uli akong magagamot para sa inay mo. Para mawala ang masamang pag-iisip ninyo sa amin. Sumama nga sa amin sina Aling Alicia at Mang Tonyo. Dala ang mga kagamitan nila sa panggagamot. Pinagtulungan nilang gamutin ang aking inay. Noon nila nalaman na malakas ang kapangyarihan ng mangkukulam na nagpapahirap kay inay. Isang aswang na meron ding kakayahang mangkulam ang nagalit sa inyong inay. Gusto niyang pahirapan muna siya habang unti-unti kinuubos ang dugo niya. Yan din pong sinabi ni Mang Martin. At sinabi na babae ang mangkukulam. Kaya naisip ko na si Aling Alicia. Mali ang sinabi niya sa iyo. Dahil lalaki ang kumulam sa iyong inay. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Mapalaya lang siya sa kapangyarihan ng kumulam sa kanya. Makakaya niyo po ba siyang talunin, Mang Tonyo? Kung aswang na ay mangkukulam pa din? Oo naman. Dalawa kami ni Alicia laban sa kanya. Kung nasaan niyo siyang abwak, malakas siya at yak na mahihirapan kami. Pero kung nasaan niyo siyang tao at nangkukulam siya, yun ang malaki niyang pagkakamali. Nahuli ko na siya, Tonyo. Ngayon, kumanda kang mangkukulam ka. Bakit mo pinahihirapan ang babaeng ito? Sumagot ka! Hindi naman siya ang talagang target ko. Yung anak niya ang tumaga sa aking braso. Pero buhok ng babae niyan ang nakuha ko sa aking kuko. Kaya yun ang ginamit ko para kulamin siya. Naging boses lalaki si Inay. Hindi kaya siya ang abwak na tinaga ko sa braso? Oo. Boses yun ang magkukulam. Ngayon, gusto kong malaman kung sino ka. Sabihin mo ang pangalan mo. Ayoko. Hindi ko sasabihin kahit patayin mo pa ako. Kahit magtulong pa kayo, hindi niyo ako kaya. Kung ganun, tatapusin ka na namin. Ang mga kagaya mo ay hindi na dapat mabuhay sa mundo. Abra tinet impactum pititikum-tikum. Amen. Kasunod noon ay narinig ko na lang ang malakas na pagsigaw ni inay. Pero boses ng lalaki ang lumabas sa kanyang bibig. Nawala ng malay si inay at makalipas ang halos 5 minuto ay natauhan siya. Nagbalik ang dating boses niya. Anong nangyari sa akin? Magaling ka na. Malaya ka na sa mangkukulam na aswang na bumiktima sa iyo. Yun yung aswang na nataga ni Ruth. Kung ganun po, anong nangyari sa kanya ngayon? Naibalik namin sa kanya ang ginawa niya kay Rhoda.
Kaya tiyak na mahinang-mahina na siya at puro sugat din ang katawan niya. Hindi magtatagal ay mamamatay na din siya kapag sumuko na ang katawan sa hirap. Maraming salamat, Aling Alicia, Mang Tonyo. Patawad kung nag-isip kami ng masama. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay magaling ka na. Magpalakas ka para ilang araw lang ay makabangon ka na dyan. Noong una ay inisip lang ng mga tao na pagkukunwari ang ginawa ni Mang Tonyo at Aling Alicia sa amin. Pero isang gabi ay nasukol ng taong baryo ang aswang sa pangunguna ni Mang Tonyo. Nasugatan ng malubha ang aswang. Pambihira! Kayo pala ang aswang, Mang Martin! Bakit niloko niyo kami? Lang yung matandang to. Gusto pang biktima na magiging biyanan ko? Pero hindi pa din tayo ligtas sa mga kasama niya kahit patay na si Mang Martin. Kasi buhay pa ang abwak at awak. Si Mang Martin ay isa lamang ordinaryong aswang na mahilig mambiktima ng mga may sakit. Totoo nga po yan, Mang Tonyo. Kasi 2 beses ko nang nakaharap ang abwak. Kaya alam ko na higit siyang nakakatakot. At higit na mabangis kesa sa ordinaryong aswang na kagaya ni Mang Martin. Mag-iingat pa din tayong lahat, mga kasama. Hindi natin alam kung kailan sasalakay ang abwak. Gusto rin ng mga awak ang mga may sakit. Kaya, Nikador, pantayin pang mabuti ang magiging biyanan mo. Yun nga pong ginagawa ko, Mang Tonyo. At pasensya na po kung nag-isip kami ng masama sa inyong mag-asawa. Ayos lang yun. Ang mahalaga ay alam natin ngayon ang totoo. Kailangan mag-iingat pa din tayong lahat. Dahil buhay pa ang awak at abwak. Hanggang ng mga sumunod na araw ay napabalita nga na meron na ring malubhang sakit si Aling Alicia. Nakaratay na din iyon at hindi na makabangon. Kaya araw at gabi na rin yung binabantayan ni Mang Tonyo. Naisip ni Mang Tonyo na kapag gabi na ay lumipat na kami sa kanila para magsama-sama kami doon upang mabantayan sina Inay at Aling Alicia. Nang gabing yon dumaan sa bintana ang abwak at pinasok sina Inay at Aling Alicia sa kwarto. Nahulog ka rin sa aking bitag, walang hiya ka? Ang tagal kong hinintay na makaharap ka para pagbayarin sa lahat ng mga kasalanan ginawa mo. Pero ibinintang sa akin. Kung gano'n, ay hindi pala totoong may sakit ka. Pinabalita mo lang pala yun para bitagin ako. Tama ka! Nahulog ka sa aming bitag. Wala ka nagtakas sa'yo! Mga hangal! Niloko niyo ako! Magbabayad kayo lahat! Wala ka ng takas ngayon! Napapaligiran na ng mga tao ang buong bahay na to! Para sa iyong kaalaman, nauna nang nahuli ng mga tawang abak bago ka pa dumating! Kaya pala, hindi ko na siya nakita nang dumating ako. Inakala ko na andito na siya. Napakalaki kong hangal! Tapos ng paghahasik niyo ng lagim! Hindi na magawang maghukay ng abwak sa kinatatayuan niya para tumakas dahil simentado yun. Bago pa makatalon sa bintana, ay sinibat na ito ni Mang Tonyo. Kaya pagbagsak sa labas ng bahay, ay naroon naman ang mga taong baryo na nagbabantay. Ginapos nila sa isang malaking poste ang abwak. Nakita nito na naroon na din ang awak. Hanggang sa nakilala namin ang totoong pagkatao nila. Sina Juan at Lilia pala ang mga salot na naggugulo dito. Ang tagal nyo kaming ginawang tanga na naging tagasalo ng lahat ng mga kasalanan ginawa ninyo. Tama ka! Talagang ng tagal niyong naging tanga!
Alam kasi namin na mga manggagamot tayo, kaya para walang tumulong sa mga taga rito, ay kailangang sirain ang reputasyon nyo! Pero sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Ang lahat ng mga kasalanan ay may kabayaran. Ikaw palang nagnakaw ng kwintas ko, Mang Juan. Binabawi ko lang ang sarili kong akin. Nabot ito ng matandang Isabel na nabiktima ko. Babalikan ko sana pero nakuha mo na. Ito ang dahilan kaya nagpakita ko ng kabaitan sa inyo. Ayaw mong ipagbili kaya ninakaw ko ng gabi yun. Dahil ito ang gamit ko sa pangungulam. Tinaga mo ako, kaya ang inay mo ang ginantihan ko. Kapag nakawala kami dito, babalikan namin kayo! Magbabayad kayong lahat sa ginawa nyo sa kapatid kong si Martin! Sa palagay ko, hindi nyo na magagawa yan. Dahil mga taong baryo ang bahala sa inyo. Ipinaubaya ni Namang Tonyo at Aling Alicia ang mga buhay ni Namang Juan at Aling Lilia sa mga taong baryo na nagawa nila ng kasalanan. Dahil sa galit ng mga tao, ay tinapos na rin nila ang buhay ng mag-asawang Abwak at Awak. Tapos ay sinalakay ang karinderya ni Ronnie. Nalaman namin na tumakas na ito at hindi na nagpakita sa baryo. Wala nang makapagsabi kung saan na siya nakarating. At yan po ang aking naging karanasan. More power po sa inyong channel at God bless.